Ang bayan ni Juan, isang mutsyang arkipelagong tila nagpapalutang-lutang sa dagat. Sagana sa biyaya ng Diyos at kalikasan. Sa mahigit 7,000 isla nito, hindi na nakapagtatakang naglipana ang masasarap na seafood. Kaya yung iba dahil sawana sa karaniwang laman dagat na madalas matikman, naghahanap na ng pagkain sa dagat na extra challenge bago malantakan. Kung ano pa ang kinatatakutan, siya pang pinagpo-food tripan. May taglay silang venom. Pagka na-prick ka nila, i-deliver yung venom nila. Pag natusok ka, magkaroon ka ng reaction, mataas ang pain. Di ba't sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga, kahit may kakambal pang peligro. Basta't di matatawaran ang sarap ng isang pagkain, ang mga may mapangahas na sikmura, laban na yan. Para siyang crab, yung aligin ng alimango, gano'n. Sarap po. Masarap siya, malinamnam kumpara sa ibang isda. I wonder bakit mahilig sa exotic seafood ang maraming Pinoy. Kung pasaharapan lang din naman ng isda ang labanan, tiyak na di tayo dehador yan. Malalaking isda gaya ng tuna, lapu-lapu at tanige, hanggang sa small but terrible na isda, sagana ang ating katubigan. Sa bayan ng Macalelon, sa probinsya ng Quezon, nabutan namin si Angelica na tila may pinaghahanda ang matinding laban. Sinisiguro niya ang talas ng sibat na gagamitin sa panguhuli ng isang isdang di raw pahuhuli ng buhay. Ang isa na marahil sa pinakamapanganib na lamang dagat, di man sing laki ng pating, sing bagsik naman daw ng leon ng taglay nitong lason. Yan ang pinangingilagang lionfish. Itong mga isdang lionfish is kakaiba sila doon sa mga regular na isda na nakikita natin dahil makikita mo parang merong mga matatala. So yung mga flags na maliliit doon sa kanyang dorsal, kinukonsidera sila na nagiging pestes sa mga coral reefs na kumakain ng mga maliliit na isda na maaari pang lumaki dahil napakalaki ng kanyang bunganga. May taglay silang venom. Pagka na-prick ka nila, i-deliver yung venom nila. Delikado man mga lionfish o lalungan ang pakay ni Angelica sa bakawan. Paborito raw kasi niya itong ulam. Bata pa lang po ako ay kapag po nag-high tide dito, kadalasan po kasi na mas maraming nagkakaroon ng ganon dito sa ilog kapag panahon po ng habagat. Kasi po nakapasok po sila dito sa ilog. Kasi yung ilog po namin ay lampasan sa dagat. Kapag po malaki ang tubig, pauli-uli lang po sila dyan sa gilid ng bahay namin. Tapos yun, iniulam po. Ang mga lionfish is primarily doon sa maalat na tubig, no? But eventually, dahil mabagal nga silang lumangoy, napapadpad yan doon sa medyo, should I say, mga bunganga ng kailugan. Bata pa lang, kasama na raw siya ng kanyang tatay sa pangingisda. Kabisado na raw niya ang galawan ng lionfish. Karaniwan nga pala dito lang namin sila nakikita. Tapos kapag manguhuli ka nga pala, iwasan mo lang na sobrang dumikit sa kanya kapag sisibatin mo kasi lumalapit talaga siya kapag sala yung pagkakasibat mo sa kanya. Kapag wala raw mahuling lionfish sa bahagi ng bakawan na sumasalubong sa dagat, sa mismong dagat na sumisisid ang tatay ni Angelica. Sa paghuli raw ng lionfish, talagang nagkakasubukan ng lakas. Dapat daw magaling sa pag-iwas sa tinik ng isdang ito. Wala po siyang lason kapag uulamin mo po siya. Kasi ang lason po niya ay nandun lang sa tinik. Kapag natinik ka po nun, pwede kang lagnatin.
or pwedeng ano po kasi namamanhid po sa ganito kapag sa braso ka natinik or kamay. Ka-experience na po kami matinik. Lagnat lang po kadalasan. Patapos ang ilang minutong pagsisid sa ilalim ng dagat, nakahuli si Angelica ng lionfish. Sapat na raw na pang-ulam sa araw na yun. Babala mga ka-wonder, kung pahirapan ang panghuhuli ng lionfish, kailangan din daw maging eksperto sa paglilinis at pagluluto nito. Kapag maglilinis ka po ng ganito, dapat po ay patay siya kasi kapag pumisik po siya, pag buhay siya, gagalaw po, mapitinig ka. Tapos kapag lilinisan mo po siya, dapat hawakan mo siya ay sa bibig. Kasi po dito wala siyang tinik. Pag tanggal po ng tinik, dapat maingat ka po kasi tumatalsik yan. Baka po matalsikan ka at matinik. Kahit tanggal na siya sa niya, pwede pa rin po siya makatinik. Delikado pa rin po yan. Kaya ingatan mo po kapag maglilinis ka nitong pinaglinisan mo, yung sangkalan na ginamit. Isa-isa munang tatanggalin ang mga tinik at hasang nito. Then after mo pong matanggalan siya ng mga tinik, pwede mo na siyang kaliskisan. Safe na siyang hawakan. Ang mga nalinis na lionfish, diretso na sa kusina. Aasinan, saka ipiprito hanggang maging golden brown. Pag naluto na siya, para lang din siyang karaniwang isda. Para hindi mo siya akalaing lionfish. Ang tila buwis buhay na panghuhuli ng lionfish, worth it naman daw kapag pinagsasaluhan na. Kumpara po sa ibang isda, ang lasa po kasi niya ay malinamnam. Kumbaga pag natikman mo siya, masasabi mo na lionfish talaga yun, yung nakain mo. Kasi iba yung lasa niya sa ibang isda. Sa lasa po ng lionfish, may i-recommend ko po siya kasi masarap talaga yung lasa niya. Pero sa paghuli, hindi ko siya marirekomenda kasi dapat kapag huli ka nito ay marunong ka, sanay ka talaga. Lalo na sa paglinis kasi maaaring matinik ka niyan at delikado po. Sarap. Tamang-tama sa panahong maulan. Sarap siya. Para lang siyang normal na isda. Ako, pihikan ako sa isda. Bangus lang kinakain ko. Pero, nang matry ko to, siguro, ulit-ulitin ko na din to. Ayos lang naman maging mapangha sa pagkain. Pero wag ding isang tabi ang kaligtasan kung kakasang tumikim ng mga pagkaing garantisado ngang masarap. Pagdating sa lamang dagat, bilang naglalakihan o mga pambihirang isda ang naglalanguyan sa ating mga katubigan, mapapusod ng karagatan o kahit sa dalampasigan lang, may mapupulot ng mga biyaya ng dagat na pwedeng pagsaluhan sa hapagkainan ni Juan. Pero, hep, ingat sa pamumulot ha, hindi naman lahat ng inihahatid ng alon sa pampang ay ligtas papakin. Sa mga tulad ni Ernalyn na laki sa tabing dagat, seafood is life daw. Maglakad-lakad lang daw sa dalampasigan makakatisod na ng pangulam. Bata pa lang po ako, dito na po ako lumaki sa lugar namin. Yung panghuhubasan po ay, yun po talaga ang ginagawa namin noong bata pa kami at hanggang sa ngayon na nakapag-asawa na po ako. Grade 2 pa lang daw si Ernalyn, kasabay ng pagkakatuto niyang magbasa at sumulat ang pangingisda. Ito na po ang kinagisna na hanap buhay ng mga magulang ko at naging hanap buhay na rin namin noong bata pa kami. Kailangan naming pumunta sa hubasan, manguha ng mga seashells at saka mga seaweeds para may maibenta at para na din po ay may maibaon sa eskwelahan. Sa dami raw ng biyayang ibinabahagi sa kanila ng mayamang karagatan, may isang lamang dagat daw na pinangingilagan sina Ernalyn noon. Isang uri ng kabibe o shellfish na tahimik pero nasa loob ang kulo. Ang kilabot na kebol. Kabilin-bilinan daw kay Ernalyn noon nang bata pa siya, iwasan ng nakalalasong kebol o volute shell. Sinabi ng mama ko na mag-ingat daw ako sa pagpulot nito dahil may parang karayom daw ito na nanusok at nakakamatay kasi makamandag. Ang mga kebol shells ay kakaiba naman to kasi sila yung mga laman dagat na meron silang venom, ika nga. Meron niyang parang harpoon doon sa kanyang dulo. At meron yung isa is yung siphon niya. So delikado kung normally ginagamit lang nila yung pang-sting ng kanilang prey.
But unfortunately, kung mali ang hawak mo, maari kang may sting. Pero kalaunan, ang kebol na kinatatakutan sa kanilang lugar, hinahanap-hanap na ngayon para gawing lamang tiyan. Ang dating isnabero sa mga kebol na si Ernaline, abay tila eksperto na ngayon sa pangunguha nito. Pitpit ang kanyang basket, matyaga at maingat na iniipon ni Ernaline ang mga napupulot na kebol. Nadahan-dahan ko po siyang kinuha at doon po sa bandang uluhan ko kinuha para sigurado ako na maingat yung pagkuha ko. Kapag sinuswerte raw, nakakakuha siya ng tinatayang nasa 5 hanggang 14 na piraso ng kebol. Pagkahuli sa kebol, wag daw patagalin bago ito linisin at ihanda sa pagluluto. Baka raw kasi mamatay o mabilasa. Hello mga ka-wonder! So ngayon ay magluluto tayo ng kibble shell. So ang gagawin natin na luto nito ay yung luto sa gata. Sa paglilinis ng kebol, huwag ito basta-basta hahawakan. Iwasan daw ang tila karayom sa dulong bahagi nito na may taglay na lason. Pakuluan ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto para lumabas ang natural na alat at lasa ng kebol. Kapag nakakulo na yung niluluto ko, saka po nilulunod yung tanglad. Sabay-sabay na isunod ang iba pang rekado tulad ng atsal, luya at dahon ng sibuyas, huling ilagay ang gata ng nyog. Yung ibang kinason po, iba ang lasa ito, parang may tamis siya. Yung unod niya malaman at saka malambot, masarap kaysa ibang shell. Ang paghuli at pagkain ng kebol, bahagi na raw ng pamumuhay ng mga taga-Zamboanga. May paalala lang ang mga eksperto. Doble ingat kung kakain o manghuhuli ng kebol. Merong mga cultures na kinakain yung mga kibol or yung conch shells, no? At I believe na dapat alamin muna natin kung talagang safe ba siya. Baka kasi hindi safe yung pagkain mo ng ganitong mga shells ay magkaroon ng reaction sa iyo. So it's better na know muna anong talaga yung mga edible na type at saka yung hindi. Ang role ng mga kibol is usually sila yung mga janitor din eh. Sila yung kumakain ng mga leftovers doon sa mga floor ng katubigan. Biyaya o banta sa buhay, mainit na pagtatalo yan. Basta kung kakasa sa mga kakaibang patikim ng karagatan, may kakambal dapat na pag-iingat sa bawat pagkagat. Matitindi ang mga lamang dagat na inihain sa amin ngayon. May kakaibang hamon sa aming tapang hapagkainan. Pero di kami siyempre padadaig. May kakaiba rin kaming seafood trip ni Empoy. Sanggang dikit kami ngayon sa panghuhuli at pagluluto ng isang lamang dagat na di karaniwang pinapapak. Kundi katuwaan lang na hinahabol o pinaglalaruan sa dalampasigan. Lasa po siyang hipon. Para po seafood. Ay mga ka-wonder, siyempre nagulat kayo dahil nandito ako sa Malailog at mga bato-bato. Manghuhuli lang naman ako ng seafoods na pwedeng kainin at pwedeng lutuin ni Mami Sue. At hulaan nyo kung ano ang aking huhulihin sa mga oras na to. Papahirapan mo pa ang mga ka-wonder natin, Empoy. Papahulaan ko sa inyo kung ano ang aking huhulihin. 2 words, 3 syllables, hayop siya. At madalas siyang makikita sa mga batuhan na katulad nito. Humihinga siya, meron siyang mata, tenga at mga ilong. Meron siyang bahay dahil naho-homesick siya lagi, pero hindi siya tao. May bahay pero hindi tao. Nagbabayad ba ng renta yan, Empoy? O ano, nahulaan nyo na ba ang hahanapin nating seafoods? Maghahanap tayo ngayon ng hermit crab. Ang tawag pala dito ay hermit crab. In Tagalog is
umang. Ang umang ay pwede mong iulam. Wow. T-shirt, shorts, tsinelas at timba. Parang gagala lang sa labas ng bahay, Empoy. Okay, ready na ako. Akala nyo siguro bakasyon yung dinayo ko dito, no? Well, nandito ako ngayon para maging isang umang. Humanap ng umang. Habang humahunting pa ng hermit crab si Empoy. Trivia muna tayo mga ka-wonder. Alam niyo ba kung bakit hermit crab ang tawag sa uri ng maliliit na crab na ito? Ang pagkakaiba kasi ng mga hermit crab, sila yung kailangan kumuha ng shell at doon magtago dahil sensitive yung kanilang laman. Hindi lang daw basta sa dagat nakikita ang mga hermit crab, dagdag pa nga ng ating eksperto. Merong mga klase na hermit crab na naninirahan sa tubig at doon sa land. Ito, pag lumaki ng konti, maghahanap na naman siya ng mapapasukan. Ang tanong ng lahat, nakakalason ba ang hermit crab? Kung kinakain ba itong hermit crab, wala naman known na meron siyang nakakasama o lason. Yun naman pala, safe ka naman pala, Empoy. Hinahamon nyo talaga ako mga apo ni Huki Rampa, ha? Ito sa inyo. Tatago ka pa dyan, ha? Kumusta naman, Empoy, ang mag-iisang umang? Manguha ng umang. May tamang diskarte pala, mga ka-wonder. Kailangan gaganunin mo muna siya sa tumbong bago mo siya hulihin. Ito. Medyo malaki to. Yun! Bato! Hindi pwede yan. Ito. Ilabas ang time-space ward. Enjoy ka na dyan sa panguhuli mo, Empoy. Kumusta naman ba ang mga umang? Mami Su, medyo marami-rami ka na maluluto dito, ha? Marami na ako nahuhuli. Ito pa isa. Alam niyo mga ka-wonder, ito, when I was in grade school in my life, lagi ako nanguhuli nito at yung mga kaklase ko at kadalasan binebenta pa nga ito sa paaralan namin eh. Pero ang experience ko dito is careful ka sa panghuli nito. Kung naglalakad siya na ganyan, para siyang spider o para siyang tipaklong, may sipit siya eh, para siyang crab. Diba? Parang talangka. Sakto si Empoy sa panguhuli ng mga hermit crab. Kaya ako naman ang toka sa kusina. So ito yung hermit crab. Ito yung crab na makukuha mo dito sa loob ng shell na to. Ayan. Ayan, ganyan na itsura niya. Hindi pa ako nakakatry magluto nito, pero ngayon, magluluto tayo. Ang alimango at alimasag na kamag-anak ng hermit crab, perfect iluto sa gata. Kaya for today's video, sa gata rin natin palalanguyin ang mga hermit crab na nahuli ni Empoy. Ginataang hermit crab. Una munang igisa ang bawang, luya at sibuyas. Pag nagisa na natin itong mga parang spices, ilagay na natin yung mga gulay. So kung gusto nyo yung maanghang, lagyan natin ng maraming sili. Yan. Titimplahan ng asin, paminta, saka isasama ang gata. At pakukuluan hanggang maluto ang gulay. Nakikita ko sa ano ito eh, pag naliligo ka sa mga beach, di ba? Andiyan yung malalaet, tapos nagtatago. Ayun. Ayun. Ayun laman, no? Tara! Ang daming laman. Lagyan na natin dito. Yan. Kapag nailagay na ang mga hermit crab, pakukuluan lang ito saglit para bumitaw siya doon sa pinaka-shell.
Akala mo nakakain pala yung tatakbo-takbo na yan sa dagat. Pagkalipas ng ilang minuto, luto na ang ginataang hermit crab. So ito na po, kain na tayo. Ginataang hermit crab. Mga ka-wonder, tikiman time na! Para siyang crab, yung aligin ng alimango, gano'n. Masarap po. Isdang itsurang mabagsik na leon, may lason pero pinupuntirya para gawing lamang tiyan. At kabibing tahimik lang sa dalampasigan, pero nasa loob pala ang kulo. Makamandag yarn, pero paborito ngayong pag-food tripan. I wonder, bakit nga ba mahilig sa mga exotic seafood ang mga Pinoy? Ang totoo niyan, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa atin, yung mga tinuturo na exotic food sa panahon nito at sa panahon ngayon, mga common lang na pagkain. Natitignan kasi natin ang kabuuan ng ating bansa. Ito ay isang archipelago. So, ibig sabihin, tayo napapalibutan ng katubigan, napapalibutan tayo ng mga kabundukan. So, tropical na bansa tayo. So, ibig sabihin nito, kung ano yung mga likas na maaaring ikonsumo ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon at sa iba't ibang lalawigan at pook na matatagpuan sa isang archipelago na katulad ng Pilipinas, ay ito ang kanilang kinukonsumo bilang bahagi ng kanilang pangkaraniwan na pagkain na kanilang kinukonsumo. Paraiso talagang maituturing, bawat isla may kwento. Sa lupa man o sa dagat, hitik ang biyaya ng kalikasan. Kaya dapat walang nagugutom. Pahalagahan natin ang lahat ng ito para lagi tayong busog sa pagkain at masasayang karanasan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. At ako po si Empoy Marquez. Paano mga ka-wonder? Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 8 sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!